Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Pero ano ha, wala muna tayong shout out. Mukhang mahaba-haba to eh. Ito yung Manila Film Center. Kasama ako dito. Actually, nakaladkad lang kaming dalawa ni Solja ni Sir Ed para mag-observe doon sa doon sa nangyayari. Kasi 'di ba, may rumor na scripted ang KMJS, 'di ba? Or ano, ito yung sample dun sa video na bago kami lumabas. Hello. So, nandito kami ngayon sa mag-shoot ng KMJS dito sa Manila Film Center. Now, gusto kong i-tour kayo kung ano nangyayari dun sa likod ng shoot. So, by this time, siguro nag-i-interview na sila dun sa labas. Ganito yung settings. Nakakulong kami dito sa van. Talagang wala talagang alam kung ano nangyayari sa labas. Ayun si Sir Ed, diba? Dito si Solja, diba? Para nakikita nyo na ganito yung ginagawa sa KMJS. Wala kaming alam kung ano yung nangyayari dun sa bale tatawagin na lang kapag kami na yung sasalang. Okay na. Kasi syempre 'di ba ang sinasabi ko madalas scripted or may cold reading na nangyayari. Dito wala. Kasi isolated kami. Yung si Sir Ed, yung si Solja, kami magpapatunay na walang ganun na nangyayari. Kilala nyo naman ako, 'di ba? Baka sabihin nyo pati ako scripted. Nag-aabang kami ng turn namin doon. 'Di ba? Ando kami sa loob bago man kasi nasa labas yung mga crew nagkakandak na ng interview. Hindi sabay si hindi sabay si Sir Ed tsaka si Ma'am Ana de la Cruz. Magkaibang batch sila. So talagang ang nangyari isolated doon sa isolated doon sa van para walang talagang hindi kinikwentuhan. Nandun naman ako eh. Maniwala kayo sa akin. Wala talaga nangyaring kwentuhan. Anyway, proceed tayo dito sa rareakan natin, no? Ito yung Manila Film Center. Isa ito sa pinakakilalang gusali sa Maynila. Itinayo taong 1981 bilang sagisag daw ng sining at karangyaan. Ngunit bago pa man makumpleto, binalot na ng trahedya at takot. Makalipas ang mahigit 4 na dekada, sino na kaya ang mga nagtatanghal sa loob ng Manila Film Center? Medyo disappointed nga kami dyan eh dahil akala namin papasok doon sa loob. Yung pala sa gilid lang. Pero may time na na pinapasok doon sa loob. 'Di ba? Well, ito yung magiging observations ko no. Yung nangyari doon sa amin. Don't worry, i-release ko yung buong video ng BTS neto. 'Di ba? Palilipasin lang muna natin yung yung Halloween. Kasi baka mamaya mayari tayo ng GMA eh. Ang naobserbahan ko nung una, nakausap ko kasi yung director diyan kung ano yung So yung procedure nila, yung magre-reading si Sir Ed daw tapos videohan. Naobserbahan ko diyan mga bata yung crew nila. So si Direk, kung Direk ba ang tawag sa kanya or producer or kung ano man. Si Direk nagmamando doon at hinahayaan niya may creative anong tawag doon? May creative freedom yung mga nagtitaping doon. Ang napansin ko lang, some of them hindi enthusiastic. Hindi enthusiastic yung iba. Yung isa nagse-cellphone, parang yung sa ginagawa nilang shooting, wala silang ano ba sa tagal ng enthusiasm? Wala silang interest dun sa ginagawa nila.
Ang importante sa kanila, ma-shoot nila si Sir Ed nagre-reading doon, nag-ano kung ano yung ginagawa, no. Meron pa ngang time doon na ano na talagang olats kasi doon sa gilid. Talagang wala talaga nangyayari. Wala nangyayari doon sa gilid. May time na pumunta pa doon, may pumasok pa doon sa isang doon sa isang stall na napilitan na lang yung guard na ipapasukin kami. Yung kumakalat na balita na yung guard ay parang hindi daw interesado yung guard. Wrong. Guard nga nagkikwento sa amin Kasi nasa likod kaming dalawa ni Solja. Yung guard na doon, kinikwentuhan kami, nakakatakot dito, may nakita kang lalaking itim banda dyan. May pinasok kasi kami parang doon ewan ko, kinat yata dito Pero may pinasok kami doon na yun nga, may nakita dito. Nagkukwento sa amin yung guard. Di ba? Dahil olats yung nangyayari sa paligid, pinakiusapan ko yung guard, pwede ba kami kahit makapasok ng konti lang sa loob? Sa loob lang makapasok kami. Tapos may kinikwento yung guard na sa basement po, sir. Yung parang doon sa basement kasi na yon, nandun yung parang mga main switch. So meaning, makakapasok kami sa loob. Kaya lang walang ilaw dun, sir. Wala akong problema. Sabi kong ganun. Di papasok kami. Magpaalam kayo dun sa namin, dun sa OIC namin. Pwede tayo ha? Sir, may access ba kayo dun sa iba pa? Dun sa may breaker daw. Bakit, sir? Baka pwede kami pumunta doon kasi olats dito Safe naman doon, madilim yata doon sa baba. Madilim, kaso ang advice kasi, sir, dito na tayo sa Baka kasi olats dito. Kahit saglit lang. Total may permit naman na Sagarin Hindi na nga, ang permit nga, sir. Dito nga, nasa perimeter dito sila ba, sir? Hindi pa pwede Baka magawa natin paraan, sir. Kaya nang kasapin yung SO. Sa inyo, tinurus. Ito tinurus. Kaya kayo kami. Hindi naman sir ko, sir Tara, saan ba? Sino po ba? Ano ba yung nako po? Hindi, naka-jacket. Ay, yung naka-jacket daw. Naka-jacket. Kaya nga Sino yun? Teka muna, nasa kayo ng gamit. Baka maghanap sa sarili. Sabi mo na. So, lapit ako doon sa OIC. Sir, baka pwede kaming makapasok doon sa ilalim, doon sa loob. Di papayag na, May isang nagsalita, ay hindi pinapayagan talaga doon, hindi pinapayagan. Kahit mga segment producer, hindi pinapayagan doon. Akala ko, siya yung head ng mga security guard. Malaman-laman ko lang, yung putang inang yun, cameraman lang pala. Alam mo yung parang tamad sila na shit naman, alam mo ba na yung produkto na ipapalabas nyo ay walang kwenta, tapos ayaw mong maging maganda yung maging maganda yung ipapalabas? Kasi ganun lang siya dun dala-dala niya yung tripod. Ay, hindi pinapayagan dun. Akala ko siya yung head ng, sabi ko, sino ba yan kako? Kasama nyo yan Sabi sa, kasama ba namin yan? Kung kasama namin yan, sana, isa ka rin sa nagpumilit na papayag na Yung sa ilalim ng talagang bad trip ako noon. Sabi ko, ano ba naman ito? Makakapasok na doon sa loob kung ano-ano pang, ay hindi dito lang pinayagan. Akala mo siya yung, ko. Naaalala ko yun, nababad trip talaga ako doon. Pag naaalala ko yun. Yung senaryo na yun. Gigil ako doon. Ito yung clip no. Diba? Kakabwisit. Akala ko isa siya sa mga guard cameraman pala. Tagahawak siya ng tripod na nakaupo lang dyan. Tamad na tamad siya. Anyway, proceed tayo dun sa dun sa investigation kasi mahabang video to Saan ba nag-start yung Dito na tayo mag-start. At sasabihin ko kung kabullshitan o hindi. Si Ma'am Ana de la Cruz hindi namin nakasama ha. Sayang nga magpapapicture sana kay Ma'am Ana de la Cruz Ba tayo na mag-play? Heto na ang Manila Film Center ngayon. Pinaglipasan na ng panahon.
abandonado. Paglubog ng araw, unti-unti raw nalalantad ang mga itinatago nitong lihim. Pag umakyat ka dyan ng... Sa gilid niyan, pugad ng prostitusyon yan. Sa gilid niyan. Ang daming mga ano dyan. Pag nag-flashlight ka dyan, pag nagbukas ka ng flashlight, alam mo yung para silang mga nagtatago sa dilim. around 6 o 7, parang may sumusunod sa'yo. Eh paano kasi, nandyan yung mga ano, mga prostitute. Parang nakikinig din sila. Tumatayo nga yung balahibo ko eh. Parang nandito lang sila sa tabi ko, sa likod. Ito mga gamit na yan. Magdadalawang dekada ng abandonado ang gusali. Ngunit may mga gwardya pa rin nagbabantay rito, gaya ni Florencio. 6 to 7 years na po ako naka-duty po sa CCP. Yung mga gamit po ng CCP, yun pong Ito binabantayan yata yung ano nila, OIC yata nila. po namin. Ngunit sa mga gwardya, tila meron din daw mga nagbabantay. Na ang kanyang suot. Doon na tayo sa mismong ano. Parang ganun. Ang isa raw sa makapagpapatotoo sa kwento ni Florencio, ang misis nito. Baka alas 9 na ako makauwi. Alam mo naman, traffic. Oh, dito ka na mag-almusal. Anong ingay yan? Anong maingay? Ang tahi-tahimik nga dito. Tingnan mo nga, oh. Oh, wala, oh. Ako lang mag-isa rito. Ano ka ba? Ayan oh, may mga naglalakad. Mga ano kasi yun? May mga prostitute dyan na nagtatago sa dilim. Nung ano nga eh, nung halimbawa, after nung shoot, sabi sa ni Solja, bunga na, bili tayong inumin, uhaw na ako. Pagpunta namin 7-Eleven, ang daming tao, akala mo may party. Yung pala mga ano yon, yung mga prostitute na binugaw ng mga guard dahil may shooting nga ang KMJS. Hindi sila makatambay dun sa taas. Tapos nung pumunta kami doon, narinig namin bulungan, ayan, tapos na yata sila, punta na tayo. Ay, tangi, hindi pa, nandun pa sila, Ed Kaluwag. Ako lang nandito, oh. Tingnan mo kung ano-ano naman sinasabi mo. Pati ba naman ako, ninervyos. Forward na natin yan. Si Janet, mahigit isang dekada na raw nagjo-duty sa film center. So, nailalagay kami sa iba-ibang ano ng buong complex. Manggugulat yan. Forward natin yan, yung pagdating na lang ni nila Sir Ed. Doon lang yung first time na kinikilibutan ako. Pintura pa yun. May mga natabunan daw. O ano, so Ayan. iisip ko, Sayang hindi ako nakahingi ng flashlight niya. Si Soldier nakahingi ng flashlight eh. Kasi merong ano dyan, may naka-standby na medic. Tapos yung namimigay ng helmet. Kasi nga, kaya nga naka-helmet kami dyan nung time na yun. At upang mapakiramdaman, nagsagawa rin dito ng paranormal investigation. Tandaan nyo hindi sabay si Sir Ed tsaka si Ma'am Ana de la Cruz. Pangalawang araw si Sir Ed. Sina Ana de la Cruz at Ed Kaluwag. Unang naglibot si Ana. Yung isang lalaki, siya ang nagagalit. Kahit na Nagkikwento nga sa akin, guard, nasuka daw na nasuka yan. Ma'am Ana de la Cruz. yung mga tauhan niya nagugutom, napapagod. Kailangan gumawa. Tapos habang Cold reading yun eh, yung sinasabi niyang ganun eh. Kasi natural, alam natin, kino-construct yan eh. Siyempre, anong tawag dito? Dahil yan ay kino-construct, yun ang common na senaryo. Yung gumawa ng gumawa. Walang paranormal doon. Pwedeng cold reading kasi yun. Kasi alam ni Ma'am Ana de la Cruz na may ginagawa, may gumawa at dun sa paggawa niyan, nangyari yung trahedya.
La Cruz at Ed Caluwag. Unang naglibot si Ana. Yung isang lalaki, siya ang nagagalit. Kahit na yung mga tauhan niya nagugutom, napapagod, kailangan gumawa. Tapos habang ginagawa doon, meron na sila nakitang may crack na, hindi ko alam kung ano yung crack na yun eh. Biglang bumaksak na ganoon, nagkapatong-patong yung mga ano. Tapos, ang grabe, ang grabe ng ano nila, itsura nila. Ayun o, nandun sila sa taas o, ayun o. May mga bata na, may babae na rin kasama. Ano nagkaroon ng bata doon? Mga construction worker yun namatay doon eh. Pero yung isa, humihingi ng katarungan na bakit sila iniwan ng gano'n na lang. Si Ed naman, gumamit ng isang aparato. Using the dowsing, meron siyang tinuturo somewhere dito sa area na to. Dinadrag tayo talaga sa loob. Ang tinatawag na dowsing rods na hawak ni Ed, biglang umikot. Helicopter pala yan, Sir Ed eh. Pag umiikot, Baka lumipad ka, Sir Ed. mas mataas Joke yung lang. presence. Sa patuloy namang pag-iikot ni Ana, meron siyang narinig. Ito ha, tandaan nyo. Dito ako medyo na bullshitan sa part na to eh. Tandaan nyo, yung area ni Ma'am Ana de la Cruz. Wait, nasa na? Hindi ko na makita. Paano yung undo? Undo, Control Z. Tignan mo yung pwesto ni Ma'am Ana de la Cruz dyan. May pinto, di ba? Pagpatuloy natin. Tandaan nyo yan ha. Nandiyan siya sa may pinto. Lakad siya ng lakad eh. Ano lumalakad? Yung lakad niya, parang yung paa niya may bakal yung ano. Dito siya yun. Kuya, walang tao dito talaga? Ba't parang may lumalakad sa loob? Pero may nakakapasok po dyan. Wala. Nakasarado siya. Ano po yung naririnig kayo? Yan yung nagkikwento sa amin ng nakakatakot, yung guard. Ayan o. Lakas po kuya eh. May tao? Yung mga patak-patak yan eh. Patak ba yan? Mga patak-patak daw ng tubig. Yung patak ng ulan, parang ganun. Masyadong mahina yung sound doon. Yung lakas ng hampas niya, very consistent yung tunog. Akala ko, working area siya, na parang may mga makinarya, kaso abandon. Tandaan nyo, wala siya dun ha, nung time na yan ha. Kasi kami wala din naman ganun. I don't know kung anong magic ang ginawa nila dun. Ang makukomentan ko lang itong kay Sir Ed. Sa parehong pader kung Yan. Tama, parehong pader daw. Magkaiba yan eh. Magkaiba to eh. Parehong pader daw, may pinto ito. Alam ko ito. Hindi kami dun sa may pintuan. Yung pintuan na yan, bandang harap yan. Ito may pader na to, bandang gilid na ito eh. Ito yung number 1 na nag-anuhan kami dalawa ni Sir Ed sa GC namin. Na anong parehas? Parehas daw, hindi parehas. Kaso abandon. sa parehong pader kung saan narinig ni Ana ang parang mga yabag, may nasagap ang aming kamera na tunog na parang tumatak. Tama oh. Ito yung importante kasi eh. Actually, EMF ko yan eh. May white tape na ganyan oh. Akin yan eh. Ang gusto ko sanang gawin ng KMJS dyan, bigyan ng focus yung result nito. Kasi yun ang nangyayari dyan, kada katok ni Sir Ed dyan, nagtatanong siya, saka yan papalo. Pero hindi siya pumapalo ha. Every time nakakatok lang si Sir Ed at magtatanong, saka to papalo. Pero, ayaw ko, sinabi namin doon sa ano yan eh, na yan po iti-take note nyo. Ibig sabihin, nagre-response kung meron man dyan sa loob. Eh, mas ano sila, mas gusto nila yung talagang kababalaghan, ano, ayaw nila sa scientific na ganyan. Yung parang napag-usapan natin yung ano, yung kahapon, yung sa Kabayan. Di ba may ginawa si Hiwaga doon na parang tinawag niya yung sa REMPAD, tapos nag-response yung REMPAD. Instead na bigyan ng gravity yon dahil kinukonfirm ng science yung quote-unquote entity, mas gusto ng mga TV na ano eh, na bigyan ng weight yung mga kababalaghan na hindi naman. For example, ito, no?
Mga yabag, may nasagap ang aming kamera na tunog na parang tumataghoy. Pakinggang mabuti. Pwede yung pakisagot itong kato ko. Kung narito ka sa kabila. Tamo, every time nakakatok si Sir Ed, papalo yan. Nagvi-video din ako dyan nung time na yan Tamo ha. Tumapat ka dito. Nung videohan ko yan, merong narinig sa sa paligid na parang mga manok Ito, ipi-play ko yung video. Yan ang result. Isa pa. Hindi mo kaya kung ito. Kailangan mo rin na sa ganyan. Sige. Ikaw ba yan? Ikaw ba? Kanina? Diba? Meron narinig sa paligid na parang mga manok. Pero itong iyak na to, duda ako dito Duda talaga ako dito. Kasi kung meron man... Hindi, naiintindihan ko yun, naiintindihan ko na pwede kasing audible, hindi namin naririnig. Diba? Hindi namin naririnig actual, pero makakapture sa video. Pwede. Pero itong iyak talaga nila na to, Duda ako dito Kasi ang unang-una, yung microphone para maging ganun kalinaw, nakalapel si Sir Ed dyan. Kinabitan siya ng lapel. Diba? Well, ayoko sabihing sinungaling ang ang KMJS. Malay mo may multo. Malay mo, total pumapalo naman yung EMF pero feeling ko talaga pinilit nila ito. Di talaga ako Kasi nung time na yan, nung pumunta kami dyan, olats na olats talaga yan Wala talaga nangyari dyan Kasi nasa labas lang. Pat ka dito sa gamit ko. Isa ka ba sa namatay sa loob? Ayan nga si Solja Dala-dala niya yung bell Si Solja to Kung oo. Ayun yung Solja yan. Ang ginagawa ni Solja kasi, nagpo-flashlight do sa loob. Tapos may tagahawak ng camera. Tapos yung monitor ng camera, hawak ni Sir Ed. Yung dilaw, pailawin mo. Yes. Ayan Lalabasin ko. Totoo yan, nagre-respond naman talaga yung yung EMF meter sa tanong. Pero yung iyak na yun, yun Hindi Kasi kung makikita mo, hindi siya environmental noise Pero titingnan natin yung sasabihin ng audio expert. May noise na similar na na-capture sa camera ko, yung pinakita kanina. Sige, ulitin ko uli ha. Yan ang result. Isa pa. Hindi mo kaya kung ito. Kailangan mo rin na sa ganyan. Sige. Ikaw ba yan? Ikaw ba? Kanina? Diba? May mga ingay na ganun, para siyang manok doon sa paligid Pero yung iyak na ganun, ako talaga sa iyak
Feeling ko minagic ng KMJS to. Para maging worth it yung yung Manila Film Center na yan. Pero talaga olats yan eh. Tumapat ka dito sa gamit ko. Isa ka ba sa namatay sa loob dito? Kung oo, yung dilaw, pailawin mo. Yes. Kung palalabasin ko kayo sa lugar na to, willing na kayo? Kung oo, pailawin nyo na lang sagad yan. Gusto niyo bang lumabas sa lugar na to? Tama, umulit na naman yun. Yung iyak na yun. Umulit na naman. Ganun. Ganun na naman. Same na same nung pattern nung unang iyak. Para siyang audio file na nilagay eh. Pero tandaan nyo ha, yung audio expert na mag-a-analyze dyan, in-house din ng GMA yun eh. Bahala kayo, no? Malabong edited yun eh. Kasi kung... wala naman nagsasabi na malabong edited eh. Nagsumasagot ka kaagad ng malabong edited eh. Malabong edited yun eh. Kasi kung ipapatong mo yung audio dun, nang ganun din ka kaingay sa surroundings niya, magiging precise yung tunog eh. Dahil hindi pinahintulutan ng aming team na pumasok sa loob mismo ng lobby, nagpalipad sila ng tinatawag na FPV drone para malaman ang itsura ngayon ng loob ng Manila Film Center. Pero hindi na doon sa mismong loob, hindi. Diyan lang sa lobby. Nung time yata na to, bumili na kami ng inumin eh. Ang lobby ng Bulwagan, kung saan pumapasok noon ang mga bisita, tambakan na ngayon ng iba't ibang mga lumang gamit. Naroon pa rin ang dalawang malaking chandelier, pero ang pader ng ikalawang palapag na gawa sa kahoy, natuklap na rin. Ang tanghalang minsang binuo ng ambisyon at pangarap, tila hinugot na ngayon sa bangungot. Ito may nakitang anino na manikin pala. Samantala, habang nagpapalipad ng aerial camera ang kasama nilang drone operator, may napansin di mano siyang parang anino sa loob. So, yun yung pinuntahan ng guard, manikin. Siya yun. Manikin. Tanong ng lahat, ilan ba talaga ang namatay sa trahedya? So basically, yun lang yun, no? Maliit na portion lang yung pinakita. Kasi nung pumunta kami dyan, olats na olats talaga yan. As in, olats, wala talaga. Kaya doon sa iyak na yon, duda ako dun eh. Pati yung sinabi na, yung may naririnig kayo, yung kay Ma'am Ana de la Cruz, totoo. Tapos sasabihin nila, same lugar daw. Tamo ha? Siguro, oo, totoo na may... Siyempre si Ma'am Ana de la Cruz may mga naririnig yan or nakikita yan na hindi natin nakikita. Diba? May naririnig siya dahil may third eye siya eh. Pero ito, itong pinakita sa camera... Lumalakad. Yung lakad niya, parang yung paa niya may bakal yung Masyadong malakas yung kung sa loob mangyayari yon. Masyadong malakas yung audio eh. Siyempre, resident audio technician nila yung magsasabi. Iko-confirm na nasa loob nga yun, di ba? Meron siyang narinig. Lakad siya na lakad. Well, I could be wrong, no? Pero strong yung ko na minagic ito ng KMJS. Eh. Speculations ko lang naman yun. Diba? Kasi kung yun ay totoong ganun nga, dapat, ayoko na magsalita.
Limitahan ko. Sabi na pag-usapan namin, lilimitahan ko lang yung sasabihin ko eh. Pero sa akin, ano eh. Anyway, yan lang po muna ang mapag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bukas na yung sa ano ha, yung, ay hindi, manika pa pala. Huling-huli ko yung, ano, yung lipa. So magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.